Alright, ako na naman mga kaibigan, Filipino reaction video na naman tayo dito kay Doc Willie Ong na talagang magaling na daw, malakas na, kaya pwede nang maging senador. Ito Na na. yung bukol, tsaka parang lumiliit na yung bukol, tsaka makikita mo yung may sakit sa kulay. Noong una madilaw ako eh. So wala na. Malakas na, hot showbiz. Okay, good morning po sa ating lahat. Doc Willie to. Kamusta po kayo? Sana malakas tayo lahat sa araw na to. So, okay naman tayo for the past few days. Tuloy-tuloy na yung paggaling natin. Marami nga nagtatanong eh, di ba Doc dati, sobra ka ng lala. Wala ka ng boses noon, ang hina-hina mo na. Anong nangyari? Ang nangyari na Singapore tayo. Yun na nangyari, na Singapore. Kasi nga sa Pilipinas, talagang ang hirap talaga. Ganon. Pagdating ko dito sa Singapore, ang dami kong nakitang pagbabago. Una-una, parang Pilipinas din dito. Ang daming nurses dito. Alam mo, ilang hundreds of thousands ang Filipinos dito. Ganon. At ang mga nurses nila dito, Puro Pinoy. yung mga matatagal na. Yung mga 5 years, 10 years experience, 15 years experience. Ganon. Sa Pilipinas, sa ospital ko doon, ang nurses natin, gaano ba katagal experience? 2 years lang. Ay, ganon. 1 year, 2 years, abroad na agad. Pumunta na ng So, Singapore. ang mga nag-aalaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nurses, kung private ka man o public, ay yung may 1-2 years experience. Eh, paano naman yun, 1 to 2 years experience? Ganon. Siyempre, hindi pa ganun kagaling. Tapos, ang sweldo nila, minimum wage lang. Ganon. So, sweldo nila, talagay natin 17,000. Kulang. Hirap sa pamasahe, hirap sa pera. Bago pa lang nurse, ipapaalaga mo sa katulad kung mahirap na case. Ganon. Ay, mamamatay talaga yung pasyente pag gano'n. Paano nga? Kulang nga tayo. Nag-aalisan nurses natin. Dito, sweldo nila mga kung peso, siguro 120,000. Banda roon. Ganon. Pero tignan mo naman dito, 10 years experience. Kaya talaga pagtusok. Swak, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, Ibig sabihin, Doc Willie Ong, kaunting ano lang mga kaibigan. Dyan sa Singapore, napakaganda kaysa dito sa Pilipinas. Ganon. Malaki sahod dyan. isa lang sinasabi ng mga nurses dito nung andun pa ako sa ospital. Ano? Pag sa Pilipinas, Ah, hopeless case ka, ah, pagdating mo dito sa Singapore, ano? baka easy case ka lang. Ganon. Baka easy case ka lang. Pag sa Pilipinas, ganitong bukol, wala na pag-asa yan, malabo na. Pag dito, kahit gaano kalaki ang bukol, meron silang paraan na magagawa. Meron pa nga sila ibang technique na parang hindi na nga nagda-dialysis yung iba. So, laging ganun ang kwento. Laging ganun ang kwento. Wala tayong sinisiraan kahit kanino. Pero syempre, para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat alam natin yung tunay at hindi tunay. Ay, huwag tayo magsisinungaling. Kung ano yung tunay, yun na. Paano? Tama. Ibig sabihin yung mga tunay na realidad na nangyayari sa Pilipinas, pag may sakit ka, ay possible matudas ka na nga. Sa ibang bansa, ibig mo sabihin, katulad ng Singapore, kaya dyan, yung bukol na nangyari sa'yo, ay easy case lang sa kanila. Simple. Okay? Sa Pilipinas, mahirap. Okay? Continue lang. Ano tayo matututo, di ba? Yan ang realidad. So sa nurses pa lang, talo na tayo. Talo na. Wala sahod. Tapos, syempre, mga doctors nila dito, halos lahat trained abroad eh. Libre ng gobyerno nila. Ganon. Dito, pag magaling kang high school, college, ililibre ka ng gobyerno sa Stanford, sa Harvard. Gobyerno magbabayad sa'yo. Ganon. Ibang klase pala talaga dyan. Ano? Sa Pilipinas, pag matalino ka, ano ba, summa cum laude ka mula elementary hanggang college? Wala. Meron din. Depende. Baka mabigyan ka rin nila ng tulong. Lumapit ka kay mayor, di ba? Ang kailangan mo lang mataas grade mo, libre ka na, relax ka na.
Pag magaling ka, babalik ka dito sa Singapore, kaya pinagkakaguluhan dito. Kaya ang dami Pilipino dito. Ang dami dito. Tapos yung gamot, ang gamot nila, ang cute nga eh, ganito. No. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko wala po sa Pilipinas. Siguro, Kasi nga, kaya wala sa Pilipinas, bumawalan ng bumawal. Oo. Wala daw kuan ganito, hindi daw ma-approve. Ewan ko ba, bakit hindi na-approve ng na-approve? Kasi nga, hindi nila ma-approve. Pero sa ibang bansa, mabibili mo. Approve naman sa ibang bansa. Continue lang. Ala sila. ang mga 10 ina-injection Kasi nga mga kaibigan, pag ikaw ay naka-invento ng gamot sa Pilipinas, ay kailangan aprubahan yan ng mga ganito-ganyan. At marami daw hinihingi na requirements. Samantalang sa ibang bansa, pag na konting requirements lang. Kahit nga mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, madali lang. Gwapong mukha mo lang ipakita mo. Ano ka na? Pasok na sa trabaho. Sa Pilipinas, kailangan dami pa. Alam na, mga papilis. Pero dito lang tayo sa sakit ni Doc Willie Ong. Hindi naman natin binubaba ang Pilipinas. Kaya lang, ang kung ano mo talaga, ito na nga, continue na nga tayo. sa akin, baka Marami 4 na lang ang natin meron. basher, Yung 5, hindi available. Bakit? Bakit? Pilipinas, maliit na bansa. Malit nga. Mahirap na bansa, maliit pa. Bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon, wala rin na magbibili? Ganon. Ibig sabihin talagang... At saka, yung mga gamot doon sa Pilipinas, kailangan harang-harangin pa. Walang ang pera. Siyempre, Ang problema talaga ng Pilipinas, siya lang, pera. Oo. Kung may pera, edi mayaman, di ba? Kung walang pera, edi mahirap. lalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. Ganon. Diba? Let's say may produkto ka, doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So parang gano'n. Kaya sa Pilipinas, yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, wala rin gamot na panlaban. Ganon. Tapos pag dito, sa atin, di ba, pag binigyan ka reseta, kailangan, bili ka muna sa Mercury, pila ka sa drugstore. Reality. Dito, sila na magbibigay, nakabigay na. Ganon. Nakalabel Kung klase dyan. na ganun. Pag alis mo, bigay na agad lahat sa'yo. Complete Ricardo. Para kang baby. So, lahat nakabigay na, nakapack na, nakapangalan mo na. Ganon. Kaya ako, Ibig sabihin, Doc Willie Ong, ang sa Pilipinas talaga ay ibang klase. Yan kasi ang realidad ng Pinoy pag wala kang pera, ito das na. Okay? Hihilutin mo lang, idaan mo sa dasal. kompleto lahat. Ano kaya kung ang mga hospital sa Pilipinas gawing lahat na public? Ano kaya ang mangyari? Bawal na ang private. Kasi nga, anong nangyayari, yung doktor sa public, pupunta sa private. Okay? Inasikaso nila. Kunwari, tumutulong sila sa public, pero sa private talaga sila. Kasi nga, doon sa private, puro pira-pira doon Sa public, puro libre. Kung tanggalin mo ang private lahat, obligado ang mga doktor na sa public lahat. Mga tao, lahat ng tao punta sa public. Kasi nga, wala ng private Hindi naman pwede yun, di ba? Hindi, may bansa na ganun katulad ng Canada. Ang mga hospital dyan, puro government, gobyerno. Kasi nga, libre lahat. May bayad yata yung hindi ka citizen. Okay, pero pag citizen ka or ikaw ay basta libre dun government. Ganon. Government lahat ng hospital. Kung gagayahin ng Pilipinas 'yon, magiging government lahat ng hospital. Ay hindi na palakasan. Ako na, Libre na lahat, hindi ko na iniinom to lahat Hindi siyempre sakit yan sa Dati lahat ko iniinom ko, pero ngayon halos wala na ako iniinom Yung sa liver, di ko na iniinom, okay na liver ko. Ganon. Galing ka na. Pampaihi, di ko na rin iniinom, tapos na ako doon. Nagbuko ka lang. Itong potassium, minsan. So, halos wala na ako iniinom ng gamot Tsaka makita yung kulay ko. Magaling na.
Talaga? Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection naayos na. Mahal. Mahal ang bayad dyan. Okay, ibig sabihin, Doc Willie Ong, ay talagang totally magaling ka na. Pero ang hiling ko lang sa'yo, magpalakas ka pa. Ha? Sabi nga kasi, yung asawa niya, nag-file ng, ito, tatakbo ng senador. Kasi nga, ang plano ni Dr. Willie Ong, ay gustong maging libre ang ospital sa Pilipinas. Ayun na nga. Kung magiging free ang hospital sa Pilipinas, ano ang solusyon? Kasi nga, papasok dyan ang private. Ay di magkaroon ng batas na gawin lahat government, order ng government. Lahat ng hospital sa Pilipinas ay gagawing government. Ganito, ganyan. Libre na lahat. Walang bayad. Eh di, ayun na nga. Tulad ng sinabi ko kanina. So, malaking tulong, malaking ginhawa. Diba sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Di ba ka na sabihin nila, ay di wala nang tatayo na government, private hospital. Ay di kakapitan ng gobyerno, o di ba? Kung ayaw nyo, di government ang hahawak, handle, bibilhin lahat ng ari-arian. Di ba? Halos. Magkaroon lang na magaling na talaga, DOH. Halos di ko maramdaman siguro 1 out of 10 o hindi ko maramdaman. Pero syempre, namaya tayo, kaya nagbi-build up tayo ng lakas natin. Okay? Okay. So, maraming cancer survivor. Merong nagsasabi, Doc, ba't mo sinabi mamamatay ka? Tunay naman talagang mamamatay na ako dun. Ay, gano'n nga. Dok, akala nila patay ka na talaga eh. Kasi nga, iba na ang kulay mo. Payat na payat ka na bago talagang cancer kasi yan eh. Mahirap na. Hirap. Sa Pilipinas yun. Kaya ka nagpunta sa Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic sepsis ako, muntik-muntik. Alam na, ramdam ng tao yan eh. Pag ikaw malapit matudas, mabuti na lang nakasurvive. Tingin ko lang God's will eh. God's will mangyari sa akin yun para makita ko yung ganda dito, ma-apply natin sa Philippines. Possible din nga yun. Ganyan nga. Kaya nagkaganyan para maranasan mo ang mga bagay-bagay at ikaw ay nagkasakit ng ganyan. Okay. May dala mo sa Pilipinas, matulong mo sa ating mga kababayan kung ano ang tamang gawin. Maging libre na. At mga nurse natin ay tumaas ng sahod. Huwag lang kurakutin. Kurakot ang problema sa Pilipinas talaga. Yung pera ng Pilipinas para sa mga hospital, biruin mo yan libre na ang gamot. Libre na ang gamot sa Pilipinas. Yung iba. Ang problema, bago ka makalibre, dadaan ka muna kay mayor. Dadaan ka muna sa konsihal muna, sa kagawad, barangay. Kailangan ikaw ay, biruin mo, Pilipino ka. Dadaan ka sa barangay na ikaw ay kukuha ka ng sidula. Kukuha kayo legit daw na nakatira dito sa isang lugar na ito. Okay? Provincial hospital ang kukunin mo. Pinuntahan mo. Tapos kailangan mo ng gamot. Ngayon, para ka makakuha ng gamot, ng ganito, na naresita, dadaan ka kay mayor. Pipirma si mayor doon. Na ito ay talagang nangailangan ng gamot para ito ay makahingi libre. Siyempre, may pangalan doon ng mayor. Medyo pagkulang pa yung gamot mo, pupunta ka ngayon kay congressman. Okay? At doon si congressman namimigay ng gamot, libre. Pera din ng bayan yan, pinapaikot lang nila. Pera ng gobyerno ng Pilipinas, pera ng sambayan ng Pilipino. Pinapadaan pa sa politiko. Para maging libre mo. Ito talaga totally, libre talaga yon. Kaya marami papaikot-ikot, nagpapapugi pa yung mga politiko. Dumadaan pa sa mga pulis. Ganon, ganyan. Alright? Maikli lang ito mga kaibigan, nanggigigil na ako. Pero ito maliwanag dito, si Doc Willie Ong ay magaling na, malakas na. Okay? Okay, hanggang dito na lang. At naisip ko lang, oo nga, tama yung medyo may points din na ko kanina. Kasi nga, hindi lang sa ibang bansa, ang may, yun nga, government ang karamihang hospital. Government. Kaya libre. Kaya lang dapat matino yung di ba? Bahala na nga kayo mga kaibigan. Hanggang dito na lang. At anong masasabi nyo? Subscribe my channel. Comment lang. Bye-bye. Thank you.